Dito po sa pagkakaayos po natin o pagkakahang po natin ng mga artworks ng ating mga kababayan, hindi po siya hinang na randomly. Meron pong istorya ito. Nagsisimula po tayo sa innocence, sa kabataan, sa gawa po ni Pau Molera. Patuloy po tayo sa gawa ni Ofelia Arsens kung saan meron pong nostalgia or memories ng ating mga buhay nung nasa Pilipinas pa tayo. Papunta po sa mga trabaho nila Eric Di Marucod at ni Bong Canuel kung saan po makikita natin ang bigat ng responsibilidad ng mga OFWs na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Patuloy po tayo hanggang po doon sa trabaho ko po. Ako po si Sheila Shu. Transformation po ito. Ang mga recycled waste ay ginagawa po nating something beautiful. And then meron po tayong paper cut na mesmerized kung saan po unti-unti pong namumulat ang ating diwa papunta po sa pag-asa. So makikita rin po natin dito ang collage ng barangay ni Veraldo Guevara kung saan po makikita po natin kung paano po yung local community natin, yung ating mga barangay. And then nandito rin po ang trabaho ni Leslie Farol Aranas kung saan po nandun po ang Philippine Eagle na nagre-represent sa ating 1,000 peso bill. And then lastly po yung gawa po ng ating fashion designer na si Simon Ariel Vasquez kung saan po merong hope dahil po ang gawa niyang Barong Tagalog is reinvented or modernized po, which gives us hope and innovation and something to look forward to in the future. Hello po. Each painting captures the heart of the childhood, innocence, and discovery. So, through books, light, nature, and simple joy, this artwork tells stories of hope, curiosity, and faith in life's small miracles. So, every child in this painting reminds us that beauty exists in the quiet moments, in learning, in dreaming, in holding on to light, and in finding happiness in the simplest things. So these paintings may be a gentle reminder to see the world with the same pure eyes of a child that is full of awe, gratitude, and faith. Yung artwork ko ngayon is about the story of OFW. Nakikita dito na kung paano mag-sacrifice yung mga OFW. Ang ano nito, Soutien de Famille, it means na ano siya, breadwinner. So, ang mga tao kasi sa atin, gusto malaman kung paano pumunta dito na maging successful tayo. Kaya meron tayong Golden Road at meron tayong, sabi niya, dadalhin ko kayo sa Golden Road, pero marami tayong struggles na mapupuntahan. Yun yung umiikot siya story about the breadwinners na Pilipinas. As you can see, I showcase Bohol Pintados because during pre-colonial times, Visayan people are full-bodied tattoo. So, kaya sa mga painting ko po, pinipresent ko na parang meron siyang mga tattoo because during those time, pre-colonial times, tattoos are sign of bravery. And then, as you can see in the upper part,
Yan po yung version ko and interpretation ko of Francisco Daguhoy, a Boholano hero. And then this one is my version of Tamblot, which is also a Boholano hero. And then as you can see, there are writings or scriptures here. It is called Iskayan scripture, Iskayan writings. So it is a native from Bohol. So kaya yung pinipresent ko dito is all about the culture and the identity of being a Boholano. So tinataas ko lang yung kultura natin bilang Pinoy, bilang isang Bisaya, bilang isang Boholano. So yun po yung ini-exhibit natin dito sa Paris. Natutuwa po kami sa pagkakataon na madala po yung mga sining ng ating mga kababayan mula Pilipinas dito sa Pransya, lalo na dito sa Paris Art Week. Ang konsepto po namin kasi dito sa mga artwork namin is about faces as stories. Ito po yung ibang mukha, interpretasyon ng ating kultura, ang ating politika, ang ating pananaw sa ating komunidad. Gusto namin po ipakita gamit ang aming mga sining para po mapakita natin dito sa mundo kung ano bang kultura or ano bang sining ng mga Pilipino.